Siyempre sa unang pagkakataong ito ay we will appreciate our gratitude, yung benefits ng ating pagiging grateful at pagiging mapagpasalamat. We should always find ways how to thank yung mga taong naging bahagi kung nasaan tayo ngayon. Di ba? Napaka-importante yon. It is very important sa bawat isa sa atin that we recognize yung mga taong tumulong sa atin, ba't tayo nandito, how we appreciate them. Dahil tayo, sa kabila nung mga nangyari sa atin from the past, ay may mga taong naging instrumento para tayo ay dumating sa ganitong klaseng katayuan. So, ang sabi dito, basahin natin yung, naalala nyo yung kwento nung 10 kitungin. Di ba? Mababasa natin sa Lucas 17, chapter 17, verse 11 to 19, yung kwento nung pagpapagaling ni Jesus sa 10 kitungin. Di ba? Matapos nilang gumaling lahat, di ba? Yung gumaling silang lahat. Isa lang sa kanila yung bumalik at sumigaw ng pagpupuri sa Diyos. Sa 10, isa lang yung nagbalik para magpasalamat at magpuri sa Diyos. Di ba? Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Isang Samaritano ang taong ito at kinukonsidera na outsider sa isang community ng Jewish faith. Sa kabila nito, nakuha ng Samaritanong ito na magpasalamat, di ba? Sa ginawang pagbibigay ng atensyon ni Lord Jesus. Anong ibig sabihin nito? Nagpapatunay lamang na napakahalaga nung pagpupuri at pagpapasalamat at pagsamba sa Diyos. Biruin mo, ang dami nating tinanggap na blessing sa Diyos. Naghahanap pala ang Diyos kung kailan natin siya pasasalamatan, kung kailan natin siya luluwalhatiin, at kailan natin siya sasamgahin. Sa dami ng ginawa niya sa buhay natin, ini-example niya yung 10 kitungin na isa lamang ang bumalik para magpasalamat sa Kanya. So, ibig sabihin, sa Kanyang pagbabalik kay Jesus, ang sabi ng kitungin, para magpasalamat at sumamba, pinarealize ni Jesus sa dating kitungin na nakatanggap siya ng mas maraming blessing galing sa Diyos. Bukod sa kagalingan, nakatanggap din siya ng kanyang kaligtasan. Sabi nung message sa Bible, ang sabi doon ay, then he said to him, get up on your way, your faith has healed and saved you. Hindi lang siya basta pinagaling ni Jesus, kundi binigyan siya ng kaligtasan. May mahalagang benefits ang pagiging grateful, ang pagiging mapagpasalamat at pagtanaw ng utang na loob sa atin, sa ating mga tao, sa mga taong tumulong at nakapagbigay ng biyaya sa atin nung tayo ay hindi pa dumarating sa kasaganahan ng buhay. Maraming mga tao ang naging instrumento kung bakit tayo naririto. At syempre, mahalagang maalala natin na kung hindi dahil sa mga tulong at biyaya ng Diyos, hindi natin makukuha yung mga bagay na mayroon tayo. So gratitude attracts the attention of Jesus. Bakit niya inihalimbawa yung 10 kitungin? Kasi gusto niyang ma-realize natin that sa 10 kanyang tinulungan, isa lang yung pwedeng bumalik. Sino ngayon yung 10, sino ngayon yung nag-iisang yun? Bahagi ba tayong nag-iisang magpapalik at sasabihin sa Diyos, salamat? Dahil binigyan mo kami ng blessing. Kasali ba tayo doon sa 10 na tayo'y babalik at para magpasalamat kay Jesus? At doon sa mga taong minsang nakatulong sa atin, binibigyan ba natin sila ng importansya? Binigyan ba natin sila ng pasasalamat? Oy, salamat classmate, salamat kaibigan, salamat teacher, salamat doc. Dahil kung di dahil sa inyo, hindi ako nakarating sa ganitong klase ng kalagayan. It encourages us, it will uplift us, at sa ating mga spirit ay magkakaroon tayo ng tinatawag na God's goodness. Kasi maalala natin na ang lahat ng bagay na nangyari sa atin ay dahilan ng pagtulong ng iba at biyaya ng Diyos. Kaya nga, sa ating puso, sa ating isip, we should always shift our negative thoughts to many things. Isipin na natin yung lahat ng mga bagay na mayroon nangyari sa atin. Sa huli, mayroon pa rin dapat pagpapasalamat sa puso natin.
na kahit na anong bagay ang dumating sa buhay natin, it is important na tayo ay naging grateful sa mga taong naging bahagi para tayo ay umangat at makasurvive doon sa mga pinagdaanan natin. The one grateful leper received the revelation that he was not only healed, but he was also saved. Hindi lang siya gumaling, siya pa'y naligtas. He was made whole by Jesus. So tayo rin, bilang mga lingkod at mga dumaan sa mga kahit na anong klaseng pagsubok sa buhay, bakit tayo naririto? Bakit tayo naging nag-strive to success? Bakit tayo nagkakaroon ng maraming successful event sa buhay? Is because sa biyaya ng Diyos. Kaya let us pray. Sabihin natin sa Lord, Dear Lord, thank you for all the blessing that I have received and continue to receive from you. Help me to stop complaining and being envious and jealous to my neighbors. Pinagsisisihan ko na po ang pagiging ungrateful. Kaya dear Holy Spirit, please give me a grateful heart. In Jesus' name, Amen. At sa ating dapat na gawin araw-araw, maging habit natin na bago tayo matulog, magpasalamat tayo sa Diyos sa mga blessing na ating na-receive sa buong maghapon. Pasalamatin natin si Lord, hindi lang sa mga bagay na mabuting dumating sa atin, pati doon sa mga bagay na nararanasan natin kahit na ano pang kahirapan. Sapagkat in the end of the day, we will realize na yung mga bagay na dinadaanan natin is helping us to be successful at magkaroon tayo ng mabuting pananaw sa anumang dumarating sa buhay natin. I-encourage natin ang mga taong nasa paligid natin. Sabihin natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos kahit dumadaan tayo sa mga pagsubok. Kaya whatever happen, let us keep thanking God. Any more, Tetet? Do you want to add anything?